dahil tingin ko may nakalimutan ako, kailangan ko mag-adjust. May nakalimutan tayo. Isa kong bulb para meron tayong liwanag dito. Naman yung ating lamp. So kailangan natin ano muna, kailangan muna natin mag set up ng mga ilaw since medyo madilim dito. Ayun. Pero ito lang yung kusina natin. Yan, may liwanag ng buhay. First time ko mag-set up ng ganito, inflatable bed. Hindi ko rin po nakikita nyo. Ayan. Meron naman siyang kasamang pump na first time ko pa isa-set up. Ito. So pag nagawa natin yan, inflate natin, ito siya yung magiging bed natin ngayong gabi. So ito na yung mga ka-doers, no? Naka-set up na siya doon. Nakakonekta yan doon sa car charger natin. Tapos kukunik natin dito. Tsaka natin papaandawin. Malakas naman to. Kung goodies naman. Yung gagamitin natin na pang pump dito. Ito na. Nagpapump na nga siya. Nagkakaano na. Nagkakakulay na. Bilis, bilis. Okay, so na-set up ko na siya dito. Mukhang magiging okay na yata ako dito. Hindi ko na yata kailangan ilagay ito kasi kailangan ko makasave ng space eh. Yan. Kailangan ko na lang i-move tong kabila pa para masakal niya to. Yan. Or baka kailangan ko pang iangat to ng konti para pantay. Ayos ba? Sensya na kayo, medyo madilim. Pero ayun, okay naman tayo. Medyo matagal pa tayo mag-set, pero next time alam ko na gagawin ko. At syempre, before anything else, dahil camping to, dapat naka-camping outfit tayo. Oh, di ba? Parang nasa bundok lang. Napakapayapa dito. Safe naman dito.
wala namang bayan sa likod ko. Doon sa gawi lang doon meron. So hindi naman tayo nakaka-istorbo din dito. Okay, so habang paano na patapos na yung aking sinaing, hayaan yung i-tour ko muna kayo sa ano ba to? Aking pansamantalang bahay. Bahay ko na rin pala to. Natuwa ako dun sa isang gamit na nabili ko sa Shopee. Shopee ba to? Lazada ko nabili. Okay. So ito, yung gandahan sa kanya setup ko. Okay. Dito, meron akong nilagay na net dito. Since halong stealth at medyo regular camping ang ginawa natin, meron tayo, ayan nakikita nyo, mga covers sa bintana. Ang ganda. Ayan o, mga covers. Ang ganda ng magnet nyo para makita na stealth since wala akong tint. At kahit may tint ako, ilalagyan ko pa rin. Ang ganda ng magnet nyo. Magnet yan. Ayan. Yan ang setup natin. At kung syempre, kung tatanungin nyo ako, komportable ba ako sa ganito? Kailangan ko maging komportable. Pangalawa, okay din naman sa akin mag-camping. Siguro, tadhana na rin talaga yung nagdala sa akin sa ganitong lifestyle. Lifestyle kasi ito eh. Kung tatanungin nyo ako kung anong nakikita ko dito, ito yung nakikita ko. Yung gilid ng opisina namin, mga talahib, tapos yung peaceful at magandang mga clouds dito. Siyempre, tripod ko, ano yung ating lamp, dito tayo nagluluto. Yung kotse natin. Ito yung opisina. Ito lang, tabi lang. Medyo liblib na lugar kasi ito. And dito sa gawin na to, wala namang masyado nakatira dyan. Medyo malayo pa. And peaceful naman. Hindi naman bawal magano dito. Siyempre, wag lang tayo makaka-damage. Wag lang tayong kasira dito. Hindi naman tayo nakaka-istorbo. Kasi yan ang kagandahan sa camp life, no? Dapat sanay ka sa tahimik. At pipiliin mo maging tahimik. Respeto sa kapaligiran, sa kalikasan, at siyempre sa kapwa campers mo din. Okay, so luto na yung sinaing ko. At dahil wala akong pagpapatungan pa, dito ko muna ilalagay sa mga kakauyan dito. Yan. At dahil tapos na yung sinaing natin andun sa may gilid, ano naman tayo, hapunan naman, ulam. At ang ating ulam ay star corn beef. Star corn beef, baka naman. Okay, so bago natin banatan to, maghihiwa-hiwa muna tayo ng mga rika-rikado. Ganda rin dito sa sa pagka-camp. Nung natuto ako mag-camp, napilitan ako matuto tsaka mag-aral magluto. Kasi ang goal nga ng camping, lalo na ngayon, dito ako nakatira sa kotse, dito ako sa labas namumuhay, makatipid. So hanggat maaari, pwede naman ako bumili ng fast food Kaya naman, kaya lang ang goal ko is makatipid and masurvive natin yung mga araw na nandito tayo, para at the same time worth it yung pagstay natin dito, nakatipid na. Okay. At isa rin sa mga dahilan kasi ayoko magbayad ng renta. Diba? And money wise, financially wise, tumaas ang sahod natin, pero syempre dapat yung expenses natin, mga needs natin, magstay doon or mas lower pa para ma-enjoy naman natin yung salary natin. Okay, so tara. Dahil dyan, meron akong tanong. Makiiwa na tayo. Alin ang dapat mauna sa tatlo na to? Patatas, sibuyas, o bawang? O may mekos-mekos yun na lahat yan.
Ang dami pa talagang kulang sa mga camping materials ko, pero okay lang. Ngayon ko nare-realize yung importante yan ng windbreaker. O ano ba? Windbreaker ba yun? O wind cover? Kasi yung apoy ko, yung hangin. Medyo malakas yung hangin. Nahihirapan akong lutuin yung patatas. Buti hinihina ng minsan-minsan na hangin. Maluto na itong niluluto ko. Hindi ko naman mahiling na umina yung hangin kasi baka sobrang init na naman. Mahirapan akong makatulog. Megos na natin to! At syempre, for the finale, ito na yung ating granada. Sarap ng ulam ko ngayon, baka. Bakang sumuot sa lata. May gumagawa rin ba sa inyo nung corn beef na masabaw? Ako, gusto ko to. Yung huli, lalagyan ko ng tubig yung lata. Tapos, yun na yung pinaka amount nung tubig na dapat kong ilagay kasi gusto ko masabaw yung corn beef. Mahilig ako sa masabaw. Sabi yung channel ko, naging cooking channel na. At syempre kailangan natin tikman yan. Grabe ba yung lasa ng corn beef na to? Corn beef ala Cavite. At syempre dahil luto na, kain na tayo. Rice para hanggang bukas. Luto na ako, nagsaing na ako para hanggang bukas ng tanghali may pagkain na ako. Corn beef. At nakapagligpit na rin tayo. Okay. Gaya ng campers. Okay. At ang tamang campers, wag tayo mag-iiwan ng kalat. Yun lang naman yun . Yun ang pinagkaiba ng mga responsableng campers dun sa mga campersan lang. Ang tunay na campers never nag-iiwan ng kalat. Kasi unang-una, di ba? Walang magliligpit niyan para sa iyo. At hindi tayo dapat aasa sa ibang tao para ligpitin yan. Okay, so tulad ko, nakitulog na nga tayo dito. Yung lugar, wala tayong nabayaran. Dapat wala tayong iwan na kalat. Okay. Okay. At dahil na nakapag-setup na tayo, okay, yan ang ating quick tour sa labas.
Dito nakabili ko sa Lazada ng net. Okay, na magpoprotekta sa atin sa lamok. Tsaka para hindi tayo masyadong initin sa loob. Okay, yun ang ating setup. Papakita ko sa inyo kung paano tayo matutulog dito. Paano tayo kakasya. Okay. Okay. Paano ba? Dito. Sinelas. Okay. Ayun. Okay. 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 Halika na dito, dito. Dito. Ngayon ko lang na-realize na alam mo pa pala dito sa loob kapag gaganito. Sasara na natin yung ating karyan. Okay. Okay. Secured. Okay. At so, ito ang ating mansion. Alam mo pa pala dito. O, diba? Meron pa ako nandito. Okay. Eh, kaya lang, di ba medyo mainit? Medyo, pero meron man tayo sagot dyan. Okay? Meron tayong electric fan para hindi tayo sobrang mainitan. Okay naman. Makatulog ako ng maayos dito. Ang lambot ng airbed. At para sa mga oops. Teka. Tanggal pala. Tanggal. Ito lang yun. Meron siyang magnet. Okay, yan. So secured na. Ang kailangan ko na lang gawa ng paraan pa next time is itong kabila na to. Ayan, ito. Kasi kita yan. Wala itong takip eh. Ayan. Okay. So, ayan. Ganito tayo makakatulog ngayon dito. Komportable ba? Oo. Ngayon ko lang na-realize na pwede palang mabuhay ang tao at tumira ang tao sa loob ng isang sedan. Depende yan syempre sa'yo unang-una, tapos depende rin kung gaano ka kapursigido syempre. At ayos, masasabi kong experience ay okay. And bukas ko kayo kukwentuhan kung ano ang mangyayari. Baka masyado na mahaba yung video na to, pero worth it. Libre ang accommodation nyo ng isang gabi. Nakatipid kayo ng pagod at pahinga. Sulit. At nga pala, kung may tatanong nyo, hindi umaandar ang sasakyan ko. Wala itong naka-off siya. Walang aircon. Ito lang, tsaka ito. Malamig naman. And since wala pa tayong budget sa power station na syempre hindi siya mura, pero na lang kung may mag-i-sponsor, baka meron gusto mag-sponsor. Ang ating magiging power station, source of energy ngayong gabi ay itong power bank. Fully charge yan. Ilang milliamperes ba to? 20,000 milliamperes. And ito, meron pa akong isa. Nakalimutan ko na kung ilang milliamperes to. Okay. Siyempre mas madami to kaysa dito in case na maubos yung ano nito, para makatipid tayo sa battery ng sasakyan. Okay. So ayun.
Meron din akong dala ditong speaker. Mag-e-edit ako after nito. And ayun, so this wraps up muna yung ating vlog for today. And kwentuhan ko kayo sa mga susunod pang kabanata na mangyayari sa vlog natin ngayon. And ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Dire-diretso ng kwento natin. And dire-diretso ng pag-vlog natin. Kung paano tinatapos ng isang every camper ang kanilang vlog, makikiusa na tayo. Good night. One 19 AM. Nagising ako dahil naubos na yung right now charge now electric fan. Hindi pwede naman na walang electric fan dito sa loob kasi napakainit kasi hindi pwedeng walang dito. So since wala tayong pang-invest sa power station, ito munang meron tayo. Since wala pa tayong pang-invest sa mamahaling power station, ito munang meron tayo. Yung kaya pa lang muna natin. So yan, ganito ang sitwasyon natin dito. Since hindi tayo kasya ng pagganito, gawa natin ang paraan dito. Yan, para nakadiretso yung paa natin. So sa mga susunod na panahon, try ko na ibahin kung wala tayong masyadong dinadagdag or binabawas dito kay Mira, para sa kung paano ako siya matutulugan ng mas maayos. Ayan, so diretso ko muna yung tulog ko. Kwentuhan tayo ulit mamaya.